Orange warning nakataas sa kanlurang bahagi pa rin ng Zambales kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Batangas at Cavite. A yellow warning naman sa rest ng Tarlac o Central Luzon, pababa ng Pampanga at ilang bahagi pa rin sa bahagi ng Bulacan hanggang Antipolo. Pinag-iingat sa malawakang pa ring ulan na mararanasan, bunsod pa rin ng patuloy na habagat na inaasahan pa rin magpapatuloy yan hanggang this weekend na gaya natin inaasahan na magpapatuloy po ang daloy ng ating habagat dahil sa peak ng ating habagat season. Kasabay din ng buntot ng trough ng isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat hindi naman ito nagpapainahan sa habagat, ay napapadaloy nito ng maganda ang ating habagat pasilangan mula sa hatak nito sa timog kanluran ng bansa. Ilang bahagi pa rin ng southeastern part ng Luzon, kabilang na ang Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao, bagamat mas moderate ang panahon sa kanila, kabilang na ang Visayas at Mindanao, lalo na at mas maaraw at mas malinsangan sa Mindanao, inaasahan pa rin na makakaranas kayo ng mga isolated case o occasional localized thunderstorms, kabilang na ang kalurang bahagi ng Visayas sa Panay Island at Negros Oriental o Negros Region. Ganon din ang mararamdaman sa bahagi pa rin ng Bicol Region na makakaranas ng maulap na himpapawirin, bagamat katamtaman din ang panahon, asahan din ng occasional at isolated rain showers. At bagong low pressure area na naman na kung saan nanggaling si Tropical Depression Nangka ay namataan mula pa kahapon. Magpapaepekto o magiging banta din ba ito sa bansa? Alamin. At latest update para sa ating ENSO probabilities mula mismo sa data feed ng NOAA, tatalakayin din natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, August 14, 2026. Ang oras sa ating Boss Mike may magtatanghali na ay alas 11:28 na ng umaga. Well, stationary pa rin na makakaranas tayo ng makalat-kalat at malawak ang pag-ulan sa Metro Manila. Ilang bahagi pa rin sa kanluran ng bansa at gaya nga po ng inaasahan natin, magpapatuloy pa rin na epekto ng ating habagat dito sa atin sa Luzon. Dahil alam naman natin, ito po yung pinaka-peak natin ng habagat season na kung saan ito na yung pinaka-highest peak point natin na mararanasan ang grabing mga pag-ulan bunsod po ng habagat. At mula nga po nung pumasok ang month of August, sunod-sunod na po tayo na nakaranas ng walang tigil na ulan. Kung titingnan natin sa ating station all-time records mula sa amin sa weather station mismo sa Caloocan, for the monthly summary, para sa ating daily detail for monthly salary, monthly summary, makita natin sa rainfall data mula sa amin sa Caloocan. Mapapansin nyo po, mula noong August 2 ay wala na po kaming tigil na inuulan dito sa Caloocan. Ito po yung ito po yung petsa. Yan po yung petsa ngayong month. Ito po yung buong taon po kasi yan na chart natin for year 2026 from January to August. Ngayon, since August tayo, ito na ngayon ang mga data namin na na-record sa Caloocan. At mula sa huling data kahapon ay nakatotal na kami ng 731 millimeters for the month of August. So, yung year total po yan na precipitation lumalabas mula January hanggang August, nakaka 1,132 millimeters na kami na rainfall. 1,863.5 millimeters. Nakatingin pala ako sa month of July, dapat August na. So 1,863 millimeters na po ang total rainfall namin sa Caloocan since January hanggang ngayong August. At yung monthly rainfall namin ay nasa 731.7 millimeters na po since ulanin kami starting noong August 2 hanggang kahapon noong August 13. So, kayon araw ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng pag-ulan gaya ng makikita natin dito na mula Ados ay wala na pong tigil
na inuulan kami sa Caloocan. Wala na pong tigil talaga yan. So mapapansin po natin yung peak ng ating habagat, mapapansin nyo nagsimula na yan noong July na. Nagtataas na po yung peak. So kung mapapansin nyo, kung taon-taon ba ganun ba ang nangyayari, well, meron po tayong records niyan mula na rin sa mga official na rin, mula sa mga data feed ni Pag-asa at ng Japan Meteorological Agency. Yan, pwede natin makita dito mga folks. Makikita naman ninyo yung chart. Pag binisita nyo sa webpage, punta kayo sa pinaka-page extremes. In past 24 hours, nandun po yung pinaka-climatological summary natin ng mga iba't ibang mga lokasyon. Kabilang na ang opisina mismo ni Pag-asa na yung data ng climatological summary ng temperature o na maging total rainfall. So kung titingnan na po dito sa ating PIMO-Weather climate data, pwede nyo makita yan. Example na lamang doon sa mismong opisina ni Pag-asa. Siyempre, year 2026 tayo, from January hanggang year 2026 ng August. Yan. Para makita natin ang o sabihin na natin last year para makita niyo po yung pattern from year 2025 ng January to year 2026 ng August. So ganyan po yung paano mag-select ng data parameter. Ang data mismo yan galing sa Japan Meteorological Agency na sinasabit din ni Pag-asa yan para sa recording or data resourcing, and then kinukuha po natin yung data. So i-visualize po natin yan. Yan. So makikita nyo po sa climate data para sa Science Garden kay Pag-asa. Mapapansin nyo po yung ulan. Alisin natin yung maximum temp para hindi... Ayan. Para makita nyo po yung... ito po yung kasing yung pinaka maximum precipitation ng ito naman yung pinaka total ng precipitation for every month. So mapapansin nyo po ang karamihan, ang umaabot na peak ng ating habagat season ay July to September. Ayan o, papansin nyo kay Pag-asa, kung makikita nyo, lumakas na ng todo yung ulan since July, then nag-highest peak ng August, pumalo ng 598.7 mm hanggang September na yan, 553 mm. O, di ba? And then, humihina na ito pagpasok ng bandang October na November hanggang December onwards. Ganon din ngayong taon, mapapansin nyo, July din, then August, wala pang data ng August, pero mapapansin nyo, pagpasok ng July ngayong taon, ay tumaas na rin yung dami ng buhos ng ulan natin. So, mapapansin nyo, kung taon-taon natin pagbabasehan yan, ay let's say, sabihin na natin, 2020 ang simula. Yan, i-download natin yung data. Kung mapapansin nyo po, alisin natin yung mean temp. Ayan, mapapansin nyo bawat taon, mga July, August talaga ang kalimitan natin dito sa Metro Manila na nagpipik. Base yan dito sa amin sa Metro Manila. Ayan, o. Usually, August ang pinaka-peak natin ng habagat season. O, di ba? Yan. Ang year na kinuha natin since August 2020 hanggang August ngayong 2026. Papapansin nyo, pinaka-highest peak usually August. O, di ba? Usually, August po ang lumalabas na may pinaka-highest peak natin ng habagat season o tag-ulan. And then, pagpasok ng September, mataas pa rin, pero nagde-descending na siya starting September. And then, pagpasok ng October, pakonti na ng pakonti yung dami ng ulan. So, yun po, at yan po yung pinaka-basihan natin kung bakit ang month of August talaga ang pinaka-peak. Kaya inaasahan natin na magtutuloy-talin pa rin ang malawakang ulan. Makikita natin sa pinaka-Doppler radar imagery natin ang patuloy na magiging mas maulan, moderate mostly ang magiging initial na ulan natin sa Metro Manila at hanggang heavy rains ang ine-expect natin. Ayun, makikita natin, no? Kasama na ang buong Quezon City, ang hanggang Bulacan na po yan, at ganun din silang bahagi pa rin ng Cavite at ang bandang Batangas. Kitang-kita naman po yung maulan. At dito naman sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon, ganun din, kaya nakataas po sa orange warning ang most of Zambales area.
At naka-extend yan maging sa bahagi nga po ng Metro Manila na which is in-indicate din na Pag-asa. Kung i-activate natin yung reflectivity, mapapansin natin karamihan moderate, light to moderate tayo sa Metro Manila. So ngayon lamang na naglabas ng advisory na magsususpend po ng klase sa ilang bahagi po ng Metro Manila. So kung double check natin sa ating beta testing ng walang announcement, yan, suspension para ngayong araw. Kaninang umaga kasi mapapansin nyo medyo limit pa yung mga o hindi pa lahat nag-suspend ng klase ng pag-umaga. Ngayon lamang na magtatanghali nag-update na po yung mga media, so automatic mag-update na rin dito sa atin sa webpage. So makita natin ngayong para sa mga panghapon, makita natin nag-update na po ang ilang bahagi ng Cavite, kasama na ang Metro Manila mula Malabon, Mandaluyong, City of Manila, Pasig City, Valenzuela, Quezon City, maging dito sa amin sa Caloocan. Yung no face-to-face classes po ito, magkakaroon sila ng alternative delivery mode. So dalawa na yung klase ng mode ng mga klase ngayon. After ma-implement po yung tinatawag na online class, di ba? O yung no face-to-face class na ginagamit. So, meron pa ring pasok, kaya lang ang gagamitin nila yung tinatawag na alternative delivery mode, yung no face-to-face ang mangyayari. So, online ang mangyayari sa mga ibang mga eskwelahan yan, lalo na sa mga private schools. So, ganun po ang mangyayari, kabilang na ang Metro Manila na naka-suspend na po para ngayong tanghalit, hapon. Ayan, makikita nyo po yan. Sa mapa, para sa mga area na kung saan nag-declare ng wala na pong pasok ngayong araw hanggang nitong panghapon. So kasama ang Caloocan, Valenzuela, Malabon, Quezon City, Pasig City, Mandaluyong at City of Manila. Ang hindi pa nagtataas ng suspension ang Navotas, Makati, Pasay, yan, Parañaque, Las Piñas, yan, ang Las Piñas, maging ang Muntinlupa at Taguig, tila Pateros, kasama ng Pateros, ay hindi nagtaas ng suspensyon. Maging ang San Juan, hindi rin nakataas sa Marikina. Yan yung mga areas na yan ang wala tayong announcement na nare-receive mula sa media. Ito ay between ABS-CBN ang resource niyan at GMA para laging legit yung nakukuha nating impormasyon kung ano talaga mga lugar na nagsususpende. So, kinukuha na natin na lahat ng detalye mula sa pinaka-media para makuha natin yung tamang impormasyon kung ano talaga ang magsususpend ng klase. Kasi minsan iba-iba ang desisyon ng mga local government units natin. So, nasa kanila rin kasi ang desisyon kung magsususpend sila ng klase sa mga lalawigan nila o city. So, pasensyahan na lang sa mga ibang bahagi ng NCR. Ang Navotas, kagaya na lamang ng Navotas, alam naman natin, mas madaling lubugin ng baha ang Navotas, pero hindi sila nag-suspend. Walang suspension na nai-report para sa Navotas. And the rest, kabilang na ang Las Piñas at Muntinlupa, Taguig, Parañaque, yan, Makati, Pasay, Marikina, San Juan at Pateros. Pati Pateros, walang nakalabas na suspension. So ito lamang yung mga naka-red na yan ang totally nag-declare ng wala talagang pasok ngayong hapon. At sa ibang lugar naman, ang Cavite ay nagsuspende na rin sila ng klase. Kabilang na ang Pampanga. Ito, kahapon pa sila talaga nag-announce na walang pasok sa Pampanga. Yan. Tapos sa Bulacan ay nilift nila yung suspension ng klase sa panghapon. Mukhang may pasok ngayon sa panghapon sa Bulacan. So no idea tayo kung bakit. Pero kahapon kasi kasama ang Bulacan sa nagsuspende ng klase. Pero ngayong tanghali tila nilift ng local government unit ng Bulacan na may pasok yata yung mga panghapon. So hindi natin alam. So ang suspende na lamang sa ibang mga lalawigan ang Pampanga, ang Apalit at Guagua, at Pangasinan sa Lingayen, Mangaldan at mga Tarim. Yan. Mula pa kahapon naka-announce na talaga yung tatlong yan. Sa Lingayen, Mangaldan at mga Tarim ay suspende talaga ang klase nila sa buong araw. So yung public schools lang daw ang walang pasok. Ano?
So mga public school. So yung mga private school sa Pangasinan may pasok at sa public school lang daw ang nakasuspende ang klase. So mababasa niyo po diyan yung pinakadetalye ng mga kung ano yung mga magsususpend, pero hindi ibig sabihin suspended totally. May tinatawag kasing no face-to-face classes at yung mga pili lamang, kagaya na lamang ng ilang area ng public school ang walang pasok. Yan. So, gagaya sa Pampanga, sa Guagua, all levels daw, public or private. Ayan. Pero gagamit ng alternative delivery mode. So, pwedeng mag-online class sila. So, yun po ang mangyayari. Coordination na lang sa mga eskwelahan, yung mga mag-online o mag-online class lang, yung walang face-to-face classes. Then yung apalit, no face-to-face classes talaga sa mga eskwelahan o piling mga eskwelahan. So siguro yung mga private, wala silang face-to-face pero meron silang online class. So ganun po ang mangyayari dyan. So dito po makikita yan, yung detalye. Under beta pa siya, so hindi nyo pa yan makikita sa aking webpage. Dahil may mga error pa tayong inaayos at nagtatry pa tayo magdagdag ng iba pang resources na ibang media, kagaya na lang ng Inquirer o Rappler or yung iba pang mga media para at least mapag-isa natin yung mga hindi nabanggit sa ibang mga media na nabanggit sa ibang media. Ganun kasi minsan hindi sila pare-pareho ng nababanggit. So, gamit ang ating Ernie B, si Ernie B na ang bahala, yung ating artificial weather intelligence ng ating webpage na magsosort nito ng mga report mula sa iba't ibang mga media. Let's say yung kay GMA, ABS-CBN at Inquirer, si Ernie B na po ang bahala mag-sort ng mga lugar na kung saan hindi nabanggit ng isang media, tapos yung isang media ay nabanggit, automatic pagsasamahin yan ni NEB dito sa ating page para makita natin yung all in all na talagang mga area na may pasok at mga walang pasok talaga. Maging ang pinakadetalye ay mababasa nyo po dyan. So, antay-antay lang, soon may ipopost din natin yan. Kaya habang under beta test pa ako dito sa webpage na to, sa section na ito ng walang pasok monitoring, pinupost natin yan sa ating social media para naman mabigyan din natin ng impormasyon yung mga kababayan natin. So, ganun po yun mga folks. At sa ating lightning detection system naman, sa lagay ng ating mga pagkulog at pagkilat as of 11:50 AM, ay meron tayong 254 lightning strikes. Inner, ibig sabihin malapit sa kalupaan, at outer, yung mas malayo sa kalupaan, ay 313 lightning strikes. At usually, kanluran pa rin ng bansa ang may matinding pagkulog at pagkilat. Lalo na sa bahagi po ng Bataan o Olongga po, ingat po, maging sa parte po ng Palawan. Kumari ay wag muna tayong pumalaot yung mga malilitas sa sangkyang pandagat dahil asahan natin na delikado at maalon po ang karagatan dyan. Baka sumabay pa yung high tide and low tide status. So pinakamalapit sa amin sa Caloocan, 24 kilometers mula sa amin, probably, ay dito yan, sa bandang Bataan yan, ang pinakamalapit. Or yan, ang pinakamalapit so far ay ang dito sa parte po ng Orani or pagitan ng Bulacan, malapit sa Bulacan. So, yan po pinakamalapit. At patuloy ang pulsing ng ating lightning detection. So, kasabay ng maulang panahon, kasabay din ang makulog at makidlat. So, nakataas ngayon ng thunderstorm advisory as of 11:30 ngayong umaga. Ayon sa data pwede pag-asa, sa ilang bahagi pa rin o apektado ang Oriental Mindoro. At kani-kaninang mga 11:12 AM ay nakataas din ang thunderstorm information dito sa Camiguin, Lanao del Norte at Misamis Occidental at Oriental at Bukidnon sa parte po ng Mindanao yan. Hanggang ngayon lamang yan ng mga 11:12. So ang pinaka-latest na thunderstorm ngayon na aktibo dito sa bahagi po ng Oriental Mindoro. Kasama na ang Oriental sa bandang Puerto Galera hanggang City of Calapan hanggang Socorro at Pola. Sa Oriental Mindoro naman ang Pinamalayan, Gloria at Bansud ang nakataas. Ngayon, napakita ko na sa inyo yung ulan. Para sa hindi pa nakakakita, pwedeng makita nyo yan sa aking webpage under Hydrological and Rain and Dam Advisory sa ating flood advisories. Dito nyo po yan makikita at nakataas nga po ang orange rainfall dito. Yan, pinakita ko uli sa inyo. Itong kulay pink na yan ay expecting po na maapektuhan ng ibig sabihin yan. Expecting na maapektuhan
ang area ng bandang Quezon Province sa General Lacal, yan, Tangkawayan, at dito sa bahagi naman ng bandang Laguna ay sa Calamba, Los Baños, yan. Halos buong Laguna expecting na maapektuhan daw ng pag-ulan. So, ang naka-yellow warning ngayon, ang area ng Silang, yan, sa Silang Cavite. So, most of Cavite area hanggang dito sa bandang Tagaytay. Boundary na ng Tagaytay at Cavite. Yan, sa bandang Alfonso. At sa pagitan naman ng Laguna, ang Santa Rosa. Yan, Laguna, nakataas po ang yellow warning dahil hanggang San Pedro, Laguna. Yan, sa Laguna nakataas ang yellow warning. Sa San Pedro, Binyan, ito Cavite yan eh. Yan, sa Binyan, yan, Binyan, Laguna, San Fernando, Santa Rosa, yan, ang naka-yellow warning sa Laguna. Yan. And then yung apektadong lugar sa Laguna naman, ang Victoria, Nagcarian, Mahayhay. So, yung mga taga Laguna natin dyan, may mga sikat na vlogger kasi na taga Laguna. Dyan, kami man, taga Laguna. So, yan, apektado sila at may yellow warning din. And the rest, orange warning na kasama ang buong Metro Manila, kasama sa amin sa Caloocan. At yellow warning naman dito sa bahagi nga po ng Tarlac, pababa ng Pampanga, Bulacan, hanggang dyan na yan sa Antipolo, Rizal. Kabilang na ang ilang parte ng Laguna, Cavite at Tagaytay sa Batangas. So inasahan natin ngayong Friday, so weekend na naman hanggang Sunday, patuloy daw tayo makakaranas pa rin ng partially cloudy at maulang panahon. Tuloy-tuloy po yan. So very concentrated po ang ating humidity ngayong araw. Mahirap o pahirapan magpatuyo ng sinampay nito dahil since August 2 pa lang ay inuulan na kami na walang tigil dito sa Caloocan. Sa ating current conditions, overcast, medyo light rain tayo. So random, rapid lang yan ha. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ulan pero mga light rains and moderate ang kadalasan na buhos ng ulan sa amin. Minsan-minsan lang nag-heavy rain. So, random at rapid rainfall sa amin sa Caloocan. Yan, nakikita nyo naman, nag-iiba-iba kulay, nagla-light rains and then nagmo-moderate. So, rapid ang ulan pero random light to moderate and some lamang ang heavy rain. So, yun po ang pinakamalinaw niyan na masasabi ko. At gloomy tayo at moderate drizzle kami sa Caloocan as of this time, base sa aking weather station. At nakakatotal na kami ng 68.7 mm at nadadagdagan yan. So, yun po ha. Sa lawas sa presyo na ating natala na weather station kaninang ngayong umaga, 11:02 AM. So, napakababa ngayong umaga na 24.5 degrees Celsius. Pero kahapon, pinakamataas na sa amin ng 27.2 degrees Celsius. So, wala tayong masasabi sa heat index dahil napakababa niyan at 31.7 degrees Celsius lamang ang aming heat index. However, pagdating sa timog silangan ng bansa natin, medyo mainit-init na dyan sa may bandang southeastern part ng Visayas, lalo na sa Mindanao. Kayo ngayon nakakaranas ng mataas na heat index. So, pwede nating silipin ang forecast ng heat index sa Mindanao at bandang southeastern part ng ating bansa. Para naman sa mga kababayan natin sa Mindanao kung gaano ba ang magiging heat index ninyo dyan. So, tingnan natin ha. Maliban na lamang sa may bandang Southern Luzon at most of western sections, talagang mababa ang magiging heat index namin dahil talagang hindi maganda at napaka maulan talaga ang panahon namin dito sa kanluran, most of Luzon area at Southern Luzon. So kung titingnan nyo po sa heat index namin sa Caloocan, halos puting-puti lang siya, hindi siya makita dito sa screen. Meaning very below siya sa average na magiging danger or maging advisory man lang ng heat index dahil nga po ay walang tigil ang pag-ulan. So mula sa pinaka-forecast ng ECMWF data, tingnan natin, antayin natin mag-load yung data dahil chinek ko yung ating webpage, ang dami pong gumagamit ng ating webpage, more than 500 to 900 ang gumagamit ngayon ng ating webpage. So very stable na talaga yung ating webpage after natin mag-upgrade. So kailangan talaga natin mag-upgrade. So antayin natin mag-recalculate dahil sa sobrang dami ng gumagamit ng ating webpage ngayon ay napakaraming process na pinoproseso ni NEB ng ating webpage. So, iniisa-isa ni NEB yan. So, hindi naman niya agad kakayanin kapag sobrang dami ang gumagamit ng ating webpage and the same time,
tinatrabaho niya isa-isa yung mga ito. So makita natin, hintayin natin i-load ni Ernie B yung data mula sa ECMWF. Anyway, sa mga hindi nakakalam na ipaliwanag ko na tungkol kay Ernie B. So gagawa na rin ako ng parang biological data yung bio ni Ernie B. Pero para malaman ng lahat kung sino ba si Ernie B, isa siyang web script ko. Ginawa ko web script yan na merong parang artificial intelligence niya na kusa siyang nagpo-program mag-isa dito sa ating webpage. Pinoprogram niya lahat ng data na nakokolekta niya sa mga iba't ibang bahagi ng mga weather agencies, and then sinusort of niya rito. And then kinokollect niya, and then pinaplot niya lahat ng data sa ating mga ibinibigay na requirement, gaya na lamang ng forecast ng heat index dito. So makita natin sa ating heat index, wala tayong masasabi ngayon dahil napakababa talaga ang aasahang forecast sa amin sa Caloocan. So diretso tayo sa may bandang timog silangan ng bansa, kabilang nasa banda siguro ng Legazpi sa may Bicol. Tingnan natin kung mainit sa kanila. Yes, mainit oh. Sa Sorsogon ay nasa 42.7 degrees Celsius ang kanilang heat index as of this time. 12 o'clock na po ng tanghali. So nasa danger status ang kanilang heat index at 43 degrees Celsius, pero sa maghapon aabot pa raw ng 44 degrees Celsius yan ngayong alas 2 ng hapon. Although hindi naman sobrang sama ng heat index, pero ramdam niyo po na mainit ang temperatura. Sa may bandang Eastern Samar naman, especially dito sa may bandang Eastern Samar area, mainit din sa kanila, 42.9 degrees Celsius. At sa maghapon ay aabot pa raw ng hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 3 ang kanilang heat index dyan. Sa Leyte naman, ang magiging heat index sa inyo, especially dito sa may bandang La Paz, ang pinaka-selected point area natin. So, hintayin natin mag-load yung data. Ayan, sa second district ng Leyte ay hindi naman sobrang sama, extreme caution lang sa kanila. So, medyo maulap siguro sa kanila at may mga occasional isolated rain showers. Pero pagdating sa Mindanao, kagaya na lamang ng City of Davao, dahil moderate at maaraw at maalinsangan sa inyo sa Mindanao ngayon. So, mapansin nyo, kapag habagat season ang maulan dito sa amin sa Luzon, sa Metro Manila. Pagdating naman ng bandang December, kayo naman, dyan sa bandang Mindanao naman, ang nakakaranas ng parang habagat season na ulan. So, napansin nyo po yung pattern, ay paliwanag na natin yan na makailang beses. Kapag habagat season, maulan sa amin sa Luzon, at pagdating naman ng bandang mga December o January, sa inyo dyan sa Mindanao naman, parang habagat season naman sa inyo. So, ganun po ang nagiging pattern natin, yung weather pattern dyan. So, dito sa City of Davao, although extreme caution lang ang temperature, pero mainit-init yan, na pinakamataas, 39 degrees Celsius, ang pinakamataas daw sa Davao City. Double check natin dito sa bandang Sorsogon area, kung gaano kataas. So, i-load natin yung data sa Sorsogon, kung gaano kataas. Ayan, so makita po natin ang sa bandang Sorala, South Cotabato yung sinelect natin. Extreme caution din sa kanila. So, despite na halos moderate and fairly weather sa halos buong Mindanao area, hindi naman ganun katindi yung kanilang heat index. Pero tingnan natin sa Zamboanga Peninsula kung mainit din. Well, extreme caution din. So, mapapansin niyo, although extreme caution lamang ang status ng heat index sa inyo dyan sa Mindanao, pero makakaranas kayo ng mas hot, humid na panahon at mainit na temperatura dahil moderate and mostly fairly weather. Ayun, dito sa may bandang Hinatuan, no, ang pinakamainit sa Surigao del Sur, nasa 45.7 degrees Celsius. Diyan pala sa inyo ang pinakamainit. Yan, no, sa may bandang Hinatuan o Surigao del Sur. Papalo ng hanggang 46 degrees Celsius ngayon ang pinakamataas sa inyo, kasalukuyang tumataas hanggang 46 degrees Celsius ang pinakamataas na danger na heat index sa inyo dyan. So, mapapansin nyo po, mas mainit at mas maalinsangan tayo sa bandang Mindanao at bandang southeastern part ng Visayas. Hindi kagaya sa South Luzon, although at least nagmo-moderate sa bandang Bicol region, ay magiging mas maulap kami dito sa Luzon at maulan ang panahon dahil po sa pag-iral ng habagat. So, kung sisilipin natin ang PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Surigao sa may pinakamainit na temperatura. So, kanina lang, nabanggit ko sa inyo, at kahapon din, ganun din ang kanilang temperatura. 36.9 degrees Celsius po ang init o pinakamataas na init ngayon sa eastern part ng Mindanao. Sa lowest temperature naman sa Baguio, halos walang galaw ang kanilang lowest temperature na 17.4 degrees Celsius.
At sa inulan naman ang Iba Zambales ang nangunguna sa may pinakamaraming buhos ng ulan, dulot ng habagat at 122.5 millimeters. Kumpara sa amin sa Caloocan ngayon, 70 millimeters na naman kami. Mukhang aabot na naman yata kami sa 100 millimeter mahigit ang magiging total rainfall namin ngayong araw. So nangunguna ang Iba Zambales at halos mga pangalawa lang kami. So tingnan natin yung mga areas na mga inuulan bukod sa Iba Zambales. So pagdating sa inulan naman, ang mula sa Iba Zambales na may 123 mm nga po yung total rainfall sa kanila. Pangalawa ang Subic Bay na may 104 mm total rainfall. At Sinait naman ay ang 69 mm total rainfall. At Clark Air Base na may 58 mm. Kung titingnan naman natin sa Science Garden, ay nasa 26 mm lang ang total rainfall nila kahapon. Since kahapon, pero sa amin sa Caloocan, kung titingnan po natin, ay nasa 27.9 mm din. So halos magkapareho kami ni Pag-asa na ganito karami ang naging ulan namin kahapon. Pero iba na po ang nangyayari ngayong araw, ay tumadami na naman na higit sa 70 mm ang total rainfall namin ngayong araw. So grabe po grabe ang pag-ulan namin sa Caloocan ngayon this time. At dahil sa patuloy po yung pag-iral nga po ng ating habagat at maabot sa Metro Manila. Yan, tuloy-tuloy pa rin po mga folks. Kaya mag-iingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at nagkalat na raw yung mga basura sa mga ilog dahil nagtataasan nga po talaga yung level ng ilog natin dyan. Yan, nagmo-moderate na naman yung ulan sa amin sa Caloocan. So sa ating outside humidity ay nasa 97%. So considering 100% po yung ating outside humidity, at wala itong pinagbago since last hour at balik sa 1,008 hectopascals tayo and steady ito since last hour para sa ating barometric reading. At dahil sa thermal inversion ay nasa moderate po ang ating air quality, so magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Kasalukuyang high tide po tayo, so inaasahan natin na mabilis ang pagtaas ng tubig baha sa mga malalakas ang buhos na ulan ngayon, lalo na sa kalurang bahagi ng Luzon. Ingat mo sa pagbaha dahil kasalukuyang nasa maximum high tide po tayo at lagpas po yan ng mahigit 1 meters ang taas ng sea level. Gaya na ating nireport noong isang araw po. So halos mababa o halos zero UV index kami. So zero sun visibility kami halos, na ang current lang na liwanag ng araw sa amin sa Caloocan ay 40 watts per cubic. So napaka halos low visibility kami o low sun visibility kami ngayong araw. So sa atin namang almanac, so may katanghaling araw kaninang 5:42 AM at lulubog po ito mamayang 6:19 PM. At dahil new moon tayo, diretso agad tayo muna sa ating weather outlook. Hindi muna natin re-report yung moonrise and moonset. So weather outlook muna agad tayo, local weather outlook para ngayong Friday hanggang bukas sa Sabado. Nagiging maulap po ang ating maghapon hanggang bukas pa rin as usual kagaya ngayong araw. Nasa 100% chance po tayo ngayong araw, pero bukas daw ng Sabado, mukhang 61% lang daw ang magiging pag-ulan. So mukhang magkakaroon ng medyo scattering ang ating habagat bukas. Well, tingnan natin. At least may idea tayo just in case this weekend ay lalabas tayo. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 27 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita po natin ang patuloy na pag-iral ng habagat sa atin sa kalurang bahagi ng Luzon. Siyempre kasama ang Metro Manila. Ayan po ang epekto. Nakataas ngayon ang matitinding pag-ulan dito sa bahagi ng Pangasinan at most of Zambales. Kaya asahan natin ang malawak ang pag-ulan ngayon dyan sa halos buong Zambales at Pangasinan. Especially dito nga po sa area ng San Carlos, hanggang Alaminos na po yan at Bolinao. So kabilang na rin ang ilang parte ng Dagupan at San Carlos sa magiging maulan po ang panahon. At pinakita ko naman sa inyo yung threshold na umaabot sa orange warning ang most of western sections ng Pangasinan hanggang Zambales. So abot na yan hanggang San Marcelino, hanggang Olongapo, Subic at Bataan na yan. And then extended dyan hanggang sa bandang San Fernando, Pampanga, Malolos, Bulacan, San Jose del Monte, Baliwag, yan, apektado, maging sa San Miguel at most of Tarlac, pero matinding concentration dito sa may bandang Pampanga, sa may bandang Lubao, yan, Malolos, yan, may Kawayan, papasok na po ng Metro Manila sa San Jose del Monte, Bulacan, may Kawayan din, papasok na ng Valenzuela at hanggang Quezon City, and the rest ng Caloocan, Manila, City of Manila hanggang Pasay na po yan, Cavite, pababa naman ng Calabarzon area ng
Cavite, pababa ng Muntinlupa. Yan, hanggang dito na yan sa may bandang Tagaytay at most areas ng western sections ng Nasugbu, Batangas. Nakakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat at tuloy-tuloy po na habagat rain showers po. Yan, habagat rain showers. And then makikita po natin sa satellite imagery na ito ang malawak na pag-ulan pa rin dito sa dulong bahagi ng Abra de Ilog sa may bandang Occidental Mindoro hanggang Mamburao po yan at Santa Cruz. So ingat po sa mga pagbaha maging sa bahagi po ng Palawan, although at least dito mas cloudy sila at mga light rain showers ang madalas na uulanin hanggang dito sa may bandang El Nido. So gloomy tayo mula sa bandang Puerto Princesa hanggang Batara sa Balabac. Asahan din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa nalalabi naman silangan ng Northern Luzon, bagamat mostly cloudy tayo dyan, at least nagiging maaraw-araw tayo dyan dito sa buong Cagayan Valley, mula Apayao, Kalinga, at ilang parte ng dito sa silangan ng Mountain Province at Ifugao, hanggang Isabela na po yan at Quirino. At least mostly cloudy po tayo dyan. Pero expected pa rin ang mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms po. Then pagbaba na yan dito sa bandang Bicol region, at least mostly cloudy din tayo. Kasahan din ng mga occasional rain showers and localized thunderstorms and the rest ng Southern Luzon na makakaranas, maging sa bahagi pa rin ng Marinduque, although at least hindi gaano katindi sa amin sa Metro Manila, kasama na ang Romblon, Masbate at Burias Islands. Burias Islands, tama. Burias Islands. And then mula naman sa bahagi ng Visayas, mas maulap tayo sa kanlurang bahagi ng Panay Island dito sa parte ng Antique. Bababa na yan ng San Jose de Buenavista. Kasama ang Iloilo sa magiging maulap at least medyo moderate ang panahon. Pero asahan pa rin ang mga isolated light to moderate rain showers sa maghapon. Magkakaroon lang medyo occasional dahil may manipis na habagat na nagpapang-abot dyan. Bagay sa kalurang bahagi ng Bacolod, pababa ng Nacolorta at Candoni o Sipalay ng Negros Occidental. The rest naman ng Negros region sa katimugan ay magiging partly cloudy tayo and mostly cloudy at all times, pero moderate naman ang general weather kahit papano. Lalo na sa parte ng Cebu, Bohol hanggang Leyte na kung saan mas moderate pero partly cloudy to mostly cloudy po ang iiral hanggang Eastern Samar region. Dito at least medyo mas hot humid na panahon kayo dyan sa buong Eastern Visayas. Pagdating naman ng Mindanao, bagamat makakaranas ng maulap na panahon na ilang bahagi ng Dinagat Islands at Siargao Island at most of Caraga region, pero mas fairly weather ang mas umiiral dito sa parte ng Mindanao. Kabilang na ang Northern Mindanao, eastern part ng Mindanao kung saan mas mataas po ang temperatura sa inyo, sa area ng Surigao del Sur kasama na ang hinatuan. Huwag masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig dahil mataas po ang inyong heat index dyan. Ganon din sa ilang bahagi pa rin ng Davao region, mula sa Davao de Oro, bagamat moderate ang panahon, at least medyo nagpe-fairly weather tayo kahit papano, pero nagkakaroon tayo ng partly cloudy and mostly cloudy at isolated rain showers. Kabilang na dito sa bahagi po ng silangan ng Davao de Oro hanggang dito na yan sa mamandang Governor Honoroso. Pero generally, moderate and fairly weather tayo dyan hanggang sa buong bahagi po ng northern part ng Davao del Norte hanggang dito na yan pababa ng Davao del Sur hanggang dito sa bandang Jose Abad Santos ng Davao Davao Occidental. Partly cloudy and mostly cloudy din tayo in the rest ng Sorsogon area kasama na ang General Santos at Sarangani at magiging maulap tayo at least may mga isolated rain showers and localized thunderstorms lang na hindi naman tatagal ng mahigit 30 minutes dito sa bahagi po ng Sultan Kudarat, South UP o bandang Lebac na sakop ng Maguindanao del Sur. Ganon din ang mararanasan ng mga taga-Takurong at northern at southern part ng Cotabato. Pagdating naman sa bahagi pa rin ng Bansilan or bandang Lanao del Sur area, at least medyo moderate and fairly weather naman po tayo. Mga occasional lang na mga pag-ulan bandang hapon o gabi o madaling araw ang iiral dyan. Ganon din ang aasahan ng mga taga-Zamboanga Peninsula, lalo na sa bandang Zamboanga Sibugay na magiging mostly cloudy tayo dyan. At may mga ilang occasional rain showers, kadalasan light rain shower lang naman ito, ang magiging pag-ulan ninyo dyan sa maghapon. Ganon din sa bahagi po ng isla natin na Basilan o Sulu-Sulu. Pero makapapansin natin, in generally pattern ng weather, at least mas moderate at katamtaman na panahon at maalinsangan
ang mas mararamdaman natin sa bahagi po ng Mindanao at eastern part ng Visayas. So pagdating lang talaga sa bandang Luzon, ang medyo hindi maganda ang aming panahon na tuloy-tuloy kami makakaranas maging sa buong Metro Manila ng mga matitinding habagat rain showers. Ayun, no? Yan pa rin ang tuloy-tuloy pa rin po yung ating habagat rain showers. Ayun, no? Patuloy pa rin ang pagdaloy ng habagat o southwest monsoon mula dito sa may bandang Laos pa rin mula sa Vietnam. Then napapaganda pa nito yung daloy ng ating southwest monsoon dahil mayroong buntot dito ng trough mula dito sa isang bagong low pressure area na naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya nagkakaroon ng monsoon trough dito sa may bandang northeastern part ng Luzon na kung saan sumasabay dito ang daloy ng ating southwest monsoon. Kaya tuloy-tuloy po tayo makakaranas talaga until this whole weekend ng maulang panahon. Kaya ingat sa mga posible pa ring pagbaha. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Although sa apat na binabantay natin na aktibong low pressure area na ito, ay wala namang banta sa ngayon sa bansa o sa Pilipinas ang alinman sa mga indicated na tropical depressions na ito o yung sama ng panahon o mga bagyo at active low pressure area. Ang pinakamalapit sa Pilipinas sa boundary ng PAR along Ticao o Tropical Cyclone Information Advisory Domain, Tropical Cyclone Advisory Domain Range dahil malapit na ito sa pinaka-Philippine Area of Responsibility, itong si 93W Inves. Although kapareho lang yan dati nung nakarang araw, nung mabuo itong si 16W na tinawag sa international name na Nangka. Gaya na ating inaasahan, halos ganyan din na magiging kilos nitong si 93W. Palayo, pa-northeastward ang nagiging pagkilos nito. Kagaya rin ni Nangka. Yan, oh. At since nasa halos subtropical zone na itong si Nangka, ay wala na itong wala na itong masyadong concern sa ating Philippine boundary domain. Maliban na lamang kay 93W. So mula dito, sukatin natin yung layo ni 93W, nasa layo itong at least estimated malapit sa gitna ay 2,046 km east o east-northeast ng Itbayat, Batanes sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung i-activate natin yung satellite imagery, mapapansin nyo po yung makapal na kaulapan dito at least medyo disorganized, although meron siyang circulation dito o yung low level convection na natatanaw sa pinaka-satellite imagery. Kaya itinaas ito as active na. Halos mag-active na high chance na maging isang ganap na bagyo na rin itong low pressure area na ito na si 93W. At nasa 37 km per hour na rin yung kanyang maximum sustained wind niya. Yung kanyang central air pressure halos magto-tropical depression na at 1,002 hectopascals po. So yun po. Pero wala naman tayong binabantayan sa alinman sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So wala naman tayong masyadong magiging concern sa mga bagyo na ito. At mapapansin naman natin mula kay Nangka ay ganun din ang magiging pagkilos ito. Pahilagan silangan din ang nagiging kilos ito. Sasabay ito sa kung saan nanggaling itong si Nangka. Ito po yung satellite imagery image ni 93W. Mapapansin natin, kitang-kita na rin yung kanyang low level convection. Ayan, oh. Kitang-kita yung puyo niya. So, yan po yung pinaka-halos low level circulation niya. Ayan, oh. So, kitang-kita. So, malakas lang ang vertical wind shear sa kanya dito pa northeast. Yan. Kaya medyo slant siya ng konti. Medyo pa-slant ng konti yung tayo nitong si 93W Inves. Mapapansin nyo, pahilagang silangan din ang kilos niya. Oh. Base sa pinaka-pattern ng animation ng satellite imagery na pa-northeast din ang nagiging kilos niya. Katulad dito kay Nangka. Yan. Oh, ito yung pinaka-low level circulation ni Nangka. Ayan, oh, ito. At malakas po yung shearing sa kanya. Yung vertical wind shear kay Nangka, malakas yung tulak. Ayan, oh. Nandito yung pinaka-low level circulation and then yung upper low nandito. Sobrang slant na slant niya kasi umaabot na siya sa pinaka-subtropical zone. Malakas po yung hangin dyan, kaya yung tulak ng vertical wind shear dito sa meman ng pasilangan ng galaw ng hangin ay sumasabay na sa halos jet stream ng northern hemisphere winds. So yun po, at yan lang po yung magiging detalye natin since wala naman tayong nakikita na banta sa bansa. At yung isa pang low pressure area na namamataan natin dito sa bandang Marshall Islands ay sa ngayon ay wala pang indikasyon na magiging banta ito sa Pilipinas at wala pang masyadong exact indication yung magiging kilos nitong si 92W. At since malayo pa,
posible pa rin magkaroon ng pagbabago yan, pero yung mga empirical forecast kasi ay pinapakita na magno-northwestward daw o west-northwestward daw ang kilos nitong C92W. Yun yung lumalabas sa mga long-range forecast So hindi pa natin masisiguro yan. At least meron pa tayong mga 37 hours para obserbahan itong C92W. Pinost naman natin yan sa Facebook page, di ba? Tungkol dyan kay 92W. So abang-abang na lamang sa magiging updates natin. Pero at least may idea na tayo na magiging kilos niyan. Dahil kung pagbabasahin naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring para ma-confirm natin yung galaw nitong C92W. Yan. So una ay dito sa ating West Pacific Basin, hindi gumagana ilang data ni NOAA. So wala tayong magagawa. Isa lamang yung gumagana dito, ito yung cyclonic. Pero mapapansin natin ay merong isa ito. Mataas na rin yung pinaka-cyclonic ni 92W. So posibleng maging isang active low pressure din ito. Ayan, ito yung natatanaw na natin si 92W. At halos nasa strong na po yung kanyang low level circulation na rin niya. Ito po yung sinanka, si taas, at pa-northeast po yung galaw niya, palayo ng Pilipinas. Pero ito ang medyo babantay nating maigi. Dahil kung titingnan natin sa mga ibang extended forecast, pahilagang kanluran po ang nagiging galaw ni 92W this time. Mula sa Global Traffic Hazard Outlook natin, kung papansinin natin mga folks, mukhang magkakaroon daw tayo ng isang low pressure area o anumang tropical wave dito sa may bandang hilagang kanluran ng extreme London Luzon. Well, between August 19 po yan hanggang August 25. So, magkakatapusan po yan o bago magkatapusan po ng month of August. And then, between August 26 to September 1, ay posible pa rin magkakaroon ng mga tropical cyclone dito sa kung saan malakas ang ating El Nino. At magkakaroon na rin ng Eastern Pacific cyclones na mabubuo. So, tropical cyclone season na po ng Eastern Pacific. Yan. So, masasabi na natin tropical cyclone season na ng Eastern Pacific yan. Mga gantong month. Yan. Tagbagyo na ng mga taga-Amerika. Yan. Madalas ramdam na ramdam yan sa Hawaii kasi ang Hawaii ang karamihan ang makakaramdam ng matinding bagyo dyan. At nakita na rin natin sa tropical cyclone sector na meron tayong Central Pacific at Eastern Pacific na bagyo dyan na namamataan. So, yun po, at posible pa rin mayroong panibagong 20% na may panibago na namang mga mabubuong mga series of tropical cyclone. So, napansin nyo po mga folks, ang forecast natin mga 5 hanggang 5 tropical cyclone ang mabubuo natin, mabubuo ngayong month, at posibleng mas malalakas ito, which is nangyayari naman po, pero hindi natin naasahan lumagpas pa sa 5 bagyo ang namataan natin sa loob man o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, hindi tayo nagkamali sa ating analysis forecast and analysis gamit ang ating advanced outlook ng tropical cyclone monitoring, gamit ang ating tinatawag na tropical typhoon tracker and prediction. Ito po yung naging mahalaga sa atin na gagawa natin ng at least mas malapit sa realidad yung magiging forecast. So again, mula sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mula sa mga forecast ng extended outlook at long range outlook ng mga iba't ibang weather agencies. Ayon kay GFS, itong C92W daw, kikilos pahilagang kanluran. Ayan, So, kailan ba to kikilos pahilagang kanluran? Starting August 17. And then, magno-northwestward po ito patungo sa direksyon ng Guam. Yan. At magkakaroon ng pinaka-monsoon gyre na magpapaulan sa Mindanao. So, kapag nangyari yan, good news yan sa Mindanao. Sa mga taga Mindanao, makakaranas po tayo ng maulang panahon dyan. At least mga between August sa mga August 17 to August 20 ngayong month na makakaranas na ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Mindanao. Lalo na sa may bandang southern portion sa Mindanao dahil makakabuo ng pinaka-monsoonal gyre o gyre itong C92W. Kung mangyayari po yan mga puksa, dahil kay ECMWF ay mapapansin natin, tropical wave pa lamang nakikitaan dito kay 92W. Yan. Dito medyo tropical wave pa lamang siya. Ito yung Sinanka at ito yung C92W. Yan. Since pareho naman yan, palayo naman yan ng Pilipinas at yung kanyang mga trough ay nagpa-fortify dito sa pinaka-trough nitong buntot ni 92W rather, na
nagpaganda sa daloy tuloy ng ating habagat dito sa kanluran o timog kanluran ng bansa. Yan. Makikita po dito sa pinaka simulation ni ECMWF. Pero sa ngayon, itong si 92W nga po, gaya na ating nakikita dito, ay halos disorganized pa siya, hindi kagaya ni GFS. Napaka-organized na nang ipinapakita dito ni 92W at naging ganap na bagyo pa nga. Ayun, pagpasok ng mga August 17 to 19 and onwards ay magiging ganap na bagyo daw itong si 92W. So tututukan nating maigi ito dahil kapag nangyari ito, mayroong posibilidad ito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, hindi pa natin na nakikitaan o wala pang indikasyon sa ngayon, kaya abang-abang na lamang mga folks. Wala naman kay AI in symbols. Mapapansin natin itong si 92W, pahilagang kanluran ang nagiging kilos niya. Ayan, So, posible pa talaga itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility kung mangyayari po yung extended outlook na yan. Sa ngayon, hindi pa natin pwedeng makonclude dyan dahil wala pa nga pong indikasyon sa pinaka-real time nito na kung ito ay hihilagang kanluran pa. Nagdedepende yan sa pinaka-region sa itaas. Baka kasi biglang mawala o wala na namang high pressure area, baka biglang na namang mag-northward yan. Ngayon, kung biglang nagkaroon ng high pressure area dito sa may bandang Japan, ay malamang ay halos pahilagang kanluran na naman ang magiging kilos nitong si 92W. So, yun lang po ang magiging analysis natin sa ngayon mga folks. Yan. At least sa ngayon kay ECMWF, hindi pa ganon kapulido yung kanyang forecast. Pero sa global spectral model, mapapansin natin nagkakaroon na siya ng low level circulation although disorganized. Mapapansin natin na halos pahilagang kanluran din ang nakikitaan nito kay 92W. Ayan si 1,008 hectopascal. Starting yan mga August 17 din onwards ay mukhang pahilagang kanluran nga ang ikinikilos nito. Ngayon nagtatanong, bakit sila Nanka pahilagan silangan and then si 92W ay pahilagang kanluran? Well, meron tayong rason dyan mula sa ating environmental steering environment. Dahil yung sirkulasyon nga ng dalawang bagyo nito nagpalakas sa pinaka-steering environment dito sa katimugang bahagi po ng ating bansa mula sa silangan ng Mindanao. So ito po yung pinaka layer wind ni Nanka dahil napalakas niya yung steering o na yung steering ng hangin dito sa itaas, napalakas niya tuloy yung steering dito sa katimugan na kung saan anumang low pressure area ang mabubuo dito, mga dyan, pag may nabuong low pressure area dyan, ay tatangayin nito pahilagang kanluran ang nagiging kilos niya. So, ganun ang nagiging steering environment. Yan. So, depende na lamang kung biglang lumakas po yung ridge of high pressure area dito. So, depende. But since wala, at may low pressure area nga po tayo, ay maaaring kumilos nga po ito pahilagang kanluran. Kung saan susunod dito sa direksyon ni 93W. Nagkakaroon na ng slight circulation ng kanya environmental yung pinaka-environmental steering environment dito para kay 93W. Ayan, So, kapag yan ay nagkaroon na ng organized development, maaaring kumilos ito pahilagang kanluran pag ganyan. Kaya may mga posibilidad kung mangyari yan, pumasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya tutok lamang mga folks at mag-update tayo time to time para sa magiging output nitong si 93W. So, meron tayong ebidensya. So, mula naman sa ating site kung strike probability, ayan na po, nasa at least 40 to 50% na po yung probability ni 92W na mag-iisang ganap daw na bagyo. Pero mapapansin natin, itong si 93W, si 93W, ay kikilis ito pahilagang kanluran daw. Yan, paganyan. Na may potential o may may posibilidad na ito ay makatungtong pa ng Philippine Area of Responsibility anytime. Kaya tututukan natin yung magiging galaw niya. Ito ngayon ay si 92W at ito naman itong si Nanka. Yan. Para malaman naman ating mga kababayan kung alin yan. Ito namang sa labas masyadong malayo, nasa Central Pacific. Yan yung isang Central Pacific cyclone na namomonitor natin. So malayo naman yan. So ganyan po ang posibleng magiging pattern ng galaw ni 93W mga puksa, kaya tinututukan natin. At kung i-activate natin ng 144 hours or by August 19, so between August 17 to 19, mapapansin nyo yung pattern ng galaw ni 93W ay pa-northwestward, west-northwestward ang kanyang galaw.
Dito, malawak ang kanyang uncertainty ng kanyang strike probability. So, may posibilidad pa itong bahagyang dumausdos and then pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Yan. Between yan ng August 17 to August 19 na yung magiging ganito yung magiging sitwasyon kay 90TW. And then, August 19 and onwards, dito natin malalaman kung magiging ganap talaga ito na bagyo habang kikilos pahilagang kanluran. So, maapektahan muna dito ang Guam sa darating na August 19 o onwards bago matapos ang month of August. So, obserbahan natin itong maigi. And then dito sa may bandang Isim, Nodo, Luzon, posibleng magkaroon tayo ng shallow low pressure area dyan mga nitong darating na weekdays siguro. Nitong darating na weekdays, yan, siguro starting ng Sunday, August 16 onwards siguro. Yan, tingnan natin. Yan. Baka itaas siya ni Pag-asa sa shallow low pressure area. Yan. So, tingnan natin. Posible nga po yan dahil nakita naman natin sa pinapakita ng Global Tropic Hazard na may mataas na posibilidad, at least more than 40% chance na mayroong low pressure area na mabubuo dyan sa kanluran ng extreme Northern Luzon. So, tingnan natin mga folks. Okay, update tayo para sa lagay ng ating ENSO probabilities mula mismo sa data feed ng NOAA. Nag-update na po siya for the month of August. Ayan. So, ito yung magiging sitwasyon. So, from July, August to September, na natiling mataas pa rin ang tsansa na magkaroon tayo ng mas malakas na El Nino o stronger El Nino and possibly ay super El Nino. Naipaliwanag na natin yan noong nakarang araw, noong bago mag-August 14, na nag-discuss na tayo na posibleng bago matapos nga po ang taon, ay nasa 100 chance o at least 95.2% chance mula nitong September to October na papalo ng 2.26 degrees Celsius. Very strong El Nino na po yan. And then by October to November, maaaring pumalo tayo sa 2.54 degrees Celsius na sea surface temperature, na ibig sabihin yan, super El Nino na. 100% chance daw ang mangyayari ito according sa ating ENSO projections probability for August. So, malinaw yan. Ito is i-update natin yan dahil nagbago na naman yung pattern ng data. Magagawa natin ng paraan yan, lalabas at lalabas din yung patterns niyan mga folks. At mula naman sa data nga po ng probabilities mula kay ENSO NOAA ay patuloy po. Magtutuloy ito hanggang next year daw hanggang January 100% na patuloy tayo makakaranas ng El Nino. Base na rin sa synopsis, makakaranas tayo ng more than 90% chance na magkakaroon tayo ng very strong El Nino event during na ating Northern Hemisphere. So hanggang unang 3 buwan ng 2027 ay makakaranas tayo ng mas malakas pa o mas mataas na El Nino phenomenon hanggang dito sa darating po na March and April ng susunod na taon. And then by April and May daw ay bahagyang bababa sa 82% ang epekto ng El Nino. So dito pa-descending na po by April to May itong El Nino. And then ang tsansa na magkaroon tayo ng neutral, i-zoom natin yan, ay nasa at least 18%. Maliit pa. Pero meron tayong advanced outlook na po gamit ang ENSO projection probability, ay posible tayong magkaroon na ng La Nina sa susunod na taon by August to September na ng susunod na taon. 61.2% magkakaroon na tayo ng minor La Nina yan at negative 0.56 degrees Celsius. So, mga third quarter ng susunod na taon, posible pa lang yan. Dahil extended long range outlook pa lamang na forecast yan. So, long range outlook pa lamang yan na posibleng magkaroon na naman tayo ng minor La Nina sa susunod na taon sa mga huling quarter na ng 2027. Yan. Ito po yung extended forecast niyan. So, after ng El Nino, La Nina naman, pero at least mga bago na matapos, magkakatapusan ng year 2027 na tayo magkakaroon ng La Nina. At least mag-starting sa negative 0.56 degrees Celsius na sea surface temperature. Samantala sa ulat lindol, wala naman tayong masyadong nadetect na malakas-lakas na pagyanig malapit dito sa amin sa Caloocan. Although kahapon nagkaroon ng isang magnitude 5 na nadetect kahapon ito ng gabi, mga alas 7:26 o 25 ng gabi. Yan.
Kahapon po yan. Malamang dyan yan sa may bandang Occidental, Davao Occidental na naman. Yan. Maliit lang oh, kasi malayo. Pero ngayong araw, wala naman tayo na-detect so far, at least. Medyo kalmado naman yung ating seismogram. So, diretso agad tayo sa pinaka-data feed ni PBOX. At least may mga magnitude 4 at magnitude 5 na na-detect na naman. Ayun oh. So, may magnitude 5 na naman na na-detect si PBOX. Naganap ito kaninang madaling araw, 2:39 AM sa bandang Balot Island na naman. So, sunod-sunod pa rin ang mga pag-inig sa may bandang Davao Occidental. So, ingat po. Kaninang 2:39 AM, nagkaroon ng magnitude 5.4 dyan na may epicentral depth of 81 km. Buti naman, medyo malalim-lalim pero maging alisto pa rin po tayo dahil patuloy pa rin ang mga tuloy-tuloy na clustered na lindol dito sa paligid po ng Sarangani at General Santos. So, kung susumahin natin yan, isama natin ang Davao del Sur, ay nasa total tayo na 21 earthquakes. Kasama na dito yung isang magnitude 5.4 na lindol dyan sa may bandang Balot Island sa Sarangani. So, ingat pa rin po yung mga kababayan natin sa Sarangani. Patuloy pa rin tayo ng mga pagyayinig dyan mula kaninang madaling araw. And then, isang magnitude 4.0 naman dyan din, same, sa bandang Sarangani pa rin. Na may magnitude 4.8 at 31 km epicentral depth. So, intensity 2 din yan kahit papaano. So, mag-iingat po ang lahat mga folks. And then after yan, wala naman tayo sa may bandang itaas na nagkaroon tayo ng mga malalakas-lakas na mga sunod-sunod na mga pagyayinig. According dito sa ating data feed, sa data feed ni PBOX. So, tingnan natin yung total earthquakes natin ngayong araw ay nasa 41 earthquakes na po tayo hanggang sa mga oras na ito na tayo ay umulat. So, medyo konti pero napakarami pa rin ang mga pagyayinig lalo na dito sa timog silangan ng Mindanao at southern part ng Mindanao na sunod-sunod pa rin ang mga clustered aftershocks. At wala naman sa ating historical earthquake data para masilip natin. Sana ma-separate na po yung July o month of July and August. Yan, so i-load natin yung month of August. Hopefully, na-separate na po ito ni PBOX. I guess, hindi pa nila nasa-separate. So, total ngayon ay nasa 2,861. 2,861. Subtract natin ng month of July. Yan, i-load natin. Yan, so, syempre, ang July is fixed lang naman siya. 2,049. Sa total of 812 na lindol na po tayo this month ng Agosto. Yan, nasa 812 earthquakes na tayo. So mukhang magwa 1,000 na po tayo na total na lindol ngayong month of August. At karamihan pa rin ng mga pag-inig dito pa rin sa may bandang southern part ng Mindanao. Yan o. Yan, tuloy-tuloy pa rin yung mga paglindol dyan mga folks. Ingat pa rin po, lalo na sa mga kababayan natin dyan sa may bandang southern part ng Mindanao. Since hindi pa nahihiwalay ni PBOX yung month of July at August, hindi natin ma-specify tuloy yung mga ilan ang total na magnitude 5 or magnitude 4 ngayong month of July. Dahil nakahalo pa yung month of July at August sa iisang data. So, nakahalo pa kaya mabibilang, masasama kasi sa bilang yung month of July. Na supposed to be dapat i-filter natin ng August. Once na umabot na ang susunod na buwan at hindi binabago ito ni PBOX yung data nila, malamang babaguhin natin yung script nito. Baka i-assign na natin kay NEB na i-separate niya ang month of July then August para makompute na natin na mga susunod na buwan kapag ganito yung mga senaryo. Para hindi maghalo-halo yung month na mga nakaraang buwan sa mga present na months. Yan. Ipaubayan natin siguro kay NEB. Siyempre, gagawa natin yan ng bagong web script para ma-sort out ni NEB yung computation at mahiwalay po yung magkaibang buwan. Yan. So, yun lamang po. Nasa 812 na po yung total earthquakes natin. So, diretso agad tayo para sa ating 3-day to 8 weather forecast para sa araw ng Biyernes, August 14, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, August 14, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na actually. Sa ating report, asahan pa rin natin magtutuloy-tuloy po yung mga light drizzle rains natin and some moderate and some heavy rain showers sa Metro Manila. Magdala ng payong at ingat na lamang sa mga posibleng pagbaha just in case biglang magkaroon ng mas malakas na downpour ng ulan dala ng habagat. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.